Hi guys, I just finished All Roads Lead Here by Mariana Zapata, so let's talk about it. So this is a grumpy sunshine trope where he is grumpy and she is sunshine. He is also a single dad, an introvert, and a sexy game warden. She is sunshine but trying to move on from a 14-year relationship and divorce. Si Aurora, yung FMC, after ng divorce niya, so nag-decide siya na umalis muna from the city and bumalik sa hometown niya sa Pagosa Springs to soul search and to hike. Bumalik sa pag-hike kasi yun yung madalas na gawin nila ng mom niya nung nabubuhay pa to. Tapos, nag-rent siya ng garage apartment sa Pagosa Springs pero it turns out na ang nag-up pala ng advertisement ay yung teenager na anak ng MMC, which is hindi alam nung landlord ng MMC na inap ng anak niya yung garage apartment. So, nung una parang ayaw pa niya na may mag-rent ng garage apartment pero yun, medyo grumpy pa siya, ganyan. Pero, of course, wala naman siyang choice, wala rin naman pupuntahan si Aurora. So, pinayagan na lang din niya. This is a found family and healing kind of story. So there are a lot of character relationship, character growth, and character development, both as an individual and relationship din sa isa't isa, sa community. So si Aurora dito, parang meron din siyang rekindling na mangyayari sa mga tao na taga Pagosa Springs. So, syempre, of course, taga dun siya before eh. So, bumabalik lang siya. So, this is a Mariana Zapata book. So, expect a slow burn. So, this is my first book. Pero, from my research, slow burn talaga lagi yung story niya. So, All Roads Lead Here is also a slow burn, as in slow burn. So, ang daming situations na mangyayari para lang i-build yung character, para lang magkaroon ng connection yung si Aurora sa mga tao sa paligid niya, sa community niya, and then sa MMC and sa anak niya. What I like about it is very moving yung mga situations. So, hindi lang siya small interaction na usap-usap lang. So, malalaki talaga yung mga situation na nangyayari para lang magkaroon ng character development sa isa't isa yung mga characters. So, kung nabasa niyo na yung book, and I hope nabasa niyo na before niyo pinanood tong review na to, is yung kay Amos and kay Aurora, yung first scene nila na kailangan tutulungan ni Aurora si Amos papuntang hospital and walang ibang tao na tutulong sa kanya. Tapos, syempre, ma-appreciate ni Rhodes yun, pero hindi agad-agad. Alam mo yun? Parang, akala ko actually maging close agad sila after nun, pero marami pa nangyari after that. So, yun, major scene siya, kasi, syempre, bata pa si Amos, teenager, so walang tutulong sa kanya, and life and death situation yon. Pero again, hindi yun yung deciding factor para agad-agad maging close sila. So, ang dami pang nangyari, which is nice, kasi nga, slow burn siya, so stay true to the slow burn trope. Tapos, isa pa sa mga gusto ko dito is yung pag-hike-hike. Hindi ko masabi kung gusto ko eh. Parang gusto mo lang siyang gawin para for fresh air or something. Pag dinedescribe sa book, kung paano siya ka-fulfilling, ganyan. Pero ang dami nangyayari kay Aurora habang nag-hike siya, ganyan. So, ayun, may mga scene, diba, na kasama niya yung dalawa. Meron naman na mag-isa lang siya. So, in conclusion, for me, parang gusto kong mag-hike. Parang ang sarap mag-mountain hike dahil dun sa pagbabasa ko ng book. And eventually, I think, maganda din talaga na dahil introvert si Rhodes dito, makikita mo yung unti-unti niyang pagka-come out of his shell, ganyan. So, very convincing din naman talaga siya. For improvement, for me, to be honest, yung feeling ko habang binabasa yung book, 500 plus pages, medyo up and down siya. So, minsan bored ako, minsan naman excited ako. Kasi nga, hindi ko alam kung yung situation na nangyayari na sa book, yun na yung deciding factor na magta-turn around ng story na yun. So, alam mo yun na, hindi pa pala. So, yun. So, medyo, to connect that, medyo boring yung minsan scenes, minsan naman exciting, ganyan. In that sense kasi, parang I appreciate the slow burn, pero at the same time, parang masyado rin naman siyang slow, kasi 80% ng book to build lang the relationship nilang lahat. Sa community, sila lang, ganyan. Kung ano-ano lang nangyayari, ganap, ganyan. Parang kulang na lang yung buong taon, sabihin talaga kung ano man nangyari sa buong taon nila dun sa Pagosa Springs, ganyan. Tapos, yung last 20% na ng book, nandun na yung plot heavy. So, actually, nandun na yung parang mas pinapakita na in love si Rhodes kay Aurora. Nandun pa yon. Nandun pa yung ex ni Aurora, parang gustong bumalik. Nandun na din yung sa 20%. Nandun na din yung dahil hinahanap ni Aurora yung nanay niya, nandun na din yun, kung saan napunta yung nanay niya, yung story ng nanay niya, ganyan. So, nandun sa last 20% ng story. So, parang parang medyo heavy na siya sa last
20%. I preferred sana na medyo dinrap-drop na yung plot sa mga bandang 60% ng story, ganyan. Pero, yun okay lang naman. At some point, parang feeling ko, wala lang din sobrang peak yung story. Para kasing ako, pag nababasa ako, kailangan may peak. Like, sobrang, yung feeling dapat medyo, like, excited or angsty na ba yung feelings doon sa peak ng story. Alam mo yun, may iyak ako, ganyan. Pero parang wala siyang masyadong peak. May mga exciting na scenes lang talaga. Ang pinaka-exciting sana sa akin dito is yung na-stuck si Aurora habang nag-hike. Kasi nag-hike siya mag-isa and umulan, ganyan, wala pang signal. So, parang, oh my gosh, ano mangyayari? Ano next mangyayari? Ganyan. Yun, ang ganda nung pagkaka-build up sana ng story. Pero yung conclusion, yung after nun, yung parang hindi masyadong na-justify yung scenes. Although medyo, medyo cute. Pero parang, bitin may something may kulang, parang ganon. Parang yun, wala lang masyadong peak. Parang ganon ako sa most of the scenes na konti na lang, maabot na yung peak, pero hindi niya masyadong naabot. I gave this book a 3.5 star rate and the spice of 1 out of 5 star rate. Honestly, the spice should have been better. Sana dinagdagan pa, pero medyo wholesome, okay. As my first Mariana Zapata book, I think this was okay, and the writing was good. It was easy to read. Pero, parang it didn't made me excited to check out her other books. Kasi kung, parang titingnan ko kung mas maganda ba yung iba in terms of story, ganyan. So, ang dami ko nakikita reviews na ito yung pinakamaganda. But let me know kung mas maganda yung iba niyang story kesa sa All Roads Lead Here. It didn't made me check out her other stories yet. Pero, siguro in the future, kapag mas feel ko na mag-slow burn, gusto ko chill lang, ganyan. So, siguro, I will check out her other books again. So, ayun lang. Thank you for watching and see you in my next book review. Bye!